ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga hindi tayo nakikita na pinaniniwalaan natin. Pero may mga nakikita naman tayo na hindi natin mapaniwalaan. May kakilala tayo na kahit alam natin na nagsisinungaling ay pinaniniwalaan natin at may mga hindi tayo kilala na kahit harapan ng nakikitang totoo ang sinasabi ay pinagdududahan pa din natin. Ikaw kabarangay, gaano ka kadaling maniwala sa mga bagay na sinasabi sa iyo ng taong hindi mo kilala? Dear Papa Dudut, ako po si Pedro pero mas kilala ako sa tawag na Lolo Pete. Kaya yon din ang itawag mo sa akin. Ako ay 76 na taong gulang na. Medyo nanginginig na ang kamay ko kaya ang pinasulat ko ay ang aking pamangkin habang kinekwento ko sa kanya ang aking kwento. Sa edad kong ito ay kamakailan lang halos nangyari ang lahat ng ito. Noong mga unang buwan ng taong ito, Papa Dudut. Masasabi ko na masaya ako sa buhay ko dahil napagtapos ko na ang mga anak ko na itinaguyod ko mag-isa nang iwan ako ng dati kong asawa. Hindi ko na lamang ikikwento ang tungkol sa kanya bilang respeto dahil wala na din naman siya dito sa mundo. Sa aking kabataan ay nagsipag ako hindi lang para sa mga anak ko, kundi para na rin sa akin at sa ganitong mga panahon ng takip silim ng buhay. Kaya naman masasabi ko na kahit mag-isa lamang akong namumuhay ngayon, ay maayos ang aking estado dahil bukod sa pensyon, ay may ipon ako at nagpapadala pa ang mga anak ko ng pera. May mga asawa na ang mga anak ko at nasa ibang bansa na sila at doon na naninirahan, Papa Dudut. Sinabi ko naman sa kanila na hindi nila kailangang magpadala dahil sapat naman ang aking pera. Pero mapipilit sila kaya hindi ko na din kinontra. Baka sabihin nila ay nag-iisip bata na ako. Alam mo yon, matigas ang ulo. Biro lang. Kinukuha naman ako ng mga anak ko dahil nasa iba't ibang bansa silang tatlo. Ay ayoko magdesisyon kung kanino ako sa kanila sasama para patas. Ayoko namang maging parang basketball na pagpapasapasahan nila. At higit sa lahat ay ayoko din na makaabala sa kanila dahil pamilyado na sila. Kaya naman masaya akong naninirahan dito sa atin ng mag-isa. Madalas kong kasama ang aking best friend mula pa noong nasa mataas na paaralan na kami. Magugulat ka dahil ang aking matalik na kaibigan ay hindi lalaki kundi isang babae. Siya si Leticia. Pero mas kilala naman siya bilang Lola Letlet. 74 na taong gulang. Balo na siya ng 30 taon. Hindi sila nagkaanak kaya gaya ko ay mag-isa na lamang din si Letlet at gaya ko ay maganda din ang naging pag-iipon niya. Meron siyang pensyon, yun nga lang ay walang mga anak na nagpapadala sa kanya. Siya po ang kasakasama ko mula pa noon. May pagkakontrabida si Letlet. Pero dahil nasanay na ako kaya hinahayaan ko na lamang siya. Magsisimula ang aking kwento nang minsan nagpunta kami sa isang grocery. Papa Dudut, medyo mahina na ang tuhod ko kaya kinakailangan kong magdala ng wheelchair para kung sakaling mapagod o sumakit ang tuhod ko ay mauupuan ko yon. Sa bawat labas ko ay si Letlet ang kasama ko. At dahil mas malakas siya ay siya na rin ang nagtutulak ng wheelchair ko, Papa Dudut. Abutin mo nga yung gatas. Bakit ako? Ikaw ang nakatayo eh. Ay, alam mo naman na 5 pulgada lang ang taas ko. Paano ko maaabot yan? Kahit tuntungan pa kita sa wheelchair mo, hindi ko pa rin maaabot yan. Bakit kasi yung nasa itaas ang aabutin mo?
Ayan sa harap mo, may mga nakalagay naman dyan. Yung turo mo kasi nasa itaas. Sana ito nang tinuro mo. Ayan ka na naman, si Katwiran. Porke napahiya ka. Ako pa napahiya. Sinong napahiya sa atin? Alam mo, halika na. Marami pa tayong bibilhin. Abutin mo muna yung gatas. Ayan na. Oh, ilagay mo dyan sa kariton. Anong kariton? Pushcart ang tawag dyan. Ano bang Tagalog ng cart? Halika na nga. Ang aga-aga, ang init ng ulo mo. Nagugutom na ako. Tapusin na lang natin ang pamimili para makakain na tayo. O siya, sige na. Hawakan mo na yung kariton ng pinamili at itutulak ko itong kariton mo. Bahala ka nga, ang dami mong pauso. Ay, ano ba? Ay, patawad. Patawad? Ang laki ng lugar tapos babanggain mo ko. Hindi ko kasi napansin eh. Ano ba kasi ang nakasakay ka sa wheelchair tapos may tinutulak ang pushcart? Ano yan, tren-trenan? Hindi, Tsubibo. Ang talas naman ng dila mo. Bakit, nahiwa ka? Hindi, gusto kong hampasin ng sangkalan. Let. Ano? Anong pangalan yan? Let, bakit? Let? Ano ka, elementary? Ano bang pakialam mo sa pangalan ko? Bakit ikaw? Anong pangalan mo? Bakit ko sasabihin? Uy! Takot sabihin, palibasa, mabantot siguro. Let, tama na yan. Hoy, bruha! Hindi mabantot ang pangalan ko. O ano nga? Bakit hindi mo masabi? Fonza. Bakit? Fonza? Ano yon? Babaeng punso? Let, tumigil ka na nga. Magandang araw, Fonza. Ako si Pete. Pete? Ano ka naman, high school? Baka Pet at hindi Pete ang pangalan mo. Tutal mukha ka ng alagain. Pete ang pangalan niya. Bakit ka ba nakikialam? Kung Pete pa lang pangalan niya, dapat ang pangalan mo Feet. Mukha kang paa. Ha! Mas mukha kang kilikili ng taong hindi naligo ng 4 na buwan. Sira ulong matanda to ah. Oy, mukha matanda ka naman. Bakit ikaw ba teenager? Ang init-init. Naka-overall na kurduroy. Anong overall na kurduroy? Hindi ako naka-overall at lalong hindi ako naka-kurduroy. Ay, oo nga, sorry ha. Balat mo pala yan. Abat! Ano? Let, tama na. Pasensya ka na, Fonza ha. Gutom lang si Let. Mukha nga. Anong ibig mo sabihin? Eh di isipin mo. Wisit kang mas matanda ka ha? Let, tara na. Mauna ka na doon. Itulak mo na yung kariton at ako na ang bahala sa wheelchair ko. Sumabay ka na sa akin at huwag kang magpaiwan dyan. Baka isama ka pa niyan sa daigdig niya. Mauna ka na. Pasensya ka na kay Let ha. Mabait naman yun. Mali lang ang gising. Pagsabihan mo yun ha. Mabuti pa lumayo na lang kayo sa akin para hindi masira ang araw ko. Sandali, maaari ko bang makuha ang numero ng telepono mo? Kung ayaw mo naman, kunin ko na lang ang FB account mo. Hoy, ang tanda mo na nagagaganyan ka pa? Magsama kayo ng asawa mo. Baka alis na nga. Sandali, hindi ko asawa si Let. Fonza! Kahit malakas pa ang boses ko ay parang hindi na ako nadinig ni Fonza. Gusto ko siyang habulin pero ang hirap humabol ng naka-wheelchair. Kahit may edad na si Fonza, alam mong maganda siya noong kabataan niya. Pero hindi yun ang nakatawag pansin sa akin kundi ang personality niya. Hanggang makauwi kami ay hindi tumigil ang bibig ni Let. Galit na galit siya kay Fonza. Tumahimik lamang siya noong kumakain na kami kasi may laman ang bibig niya. Pero matapos noon ay tuloy-tuloy ang paglabas ng inis at galit niya kay Fonza. Ako naman, papadudot, kahit nadidinig ko ay hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi niya dahil lumilipad ang aking utak kay Fonza. May mga tanong ang utak ko kung makikita ko pa ba siya? Kung oo, malapit na ba kaming muling magkita? Hindi siya maalis sa isip ko. Huli kong naramdaman ang ganitong pakiramdam noong makilala ko si Martina, ang aking asawa. Yun nga lang, iniwan niya ako pero hindi ko sila kinukumpara kundi ang sitwasyon ko lang sa ngayon. Magkaiba sila, sina Martina, mananahimik lang at iiwan ang isang sitwasyon na kabaliktaran naman ni Fonza.
Ganon pa man ay hindi ko talaga may paliwanag kung bakit hindi siya maalis sa isip ko. Si Fonza ay nasa edad 74. Hindi malayo sa edad ko at kaidaran lang ni Letlet. Papadudot, ang mga tanong ko sa isip ko noon ay agad ding nasagot. Nang minsang namamasyal kami ni Letlet ay may nakita akong isang pwesto ng manghuhula. Sabi ko ay baka masagot ng manghuhula ang mga tanong ko tungkol kay Fonza, kaya kahit ayaw ni Letlet ay napilit ko siyang pumasok. Laking gulat ko nang makita ang manghuhula, Papadudot. Halika na, sandali lang naman tayo. Oh, ayan, walang tao. Sandali lang, lalabas na. Oh, kita mo, may tao. Bakit ba kasi kailangan mo magpahula? May gusto lang akong malaman. Kung may gusto kang malaman, hanapin mo sa libro, hindi sa manghuhula. Alam mo, samahan mo na lang ako. Wala namang mawawala. Anong wala? Mawawala ang pera mo. Para kang naghagis ng pera sa ilog. Bakit naman ako maghahagis ng pera sa ilog? Bahala ka nga, namimiloso po ka na naman. May kukunin lang ako sa kotse, sandali lang. Oo, dito lang ako. Fonza? Madam Fonza. Ikaw ang manghuhula? Paano mo nahulaan? Manghuhula ka rin? Hindi. Biro lang. Ano bang maipaglilingkod ko sa'yo? Ha? Anong ha? Sabi ko, ano bang tanong mo? Nanghuhula ka? Yan lang ba ang tanong mo? Ang sagot ay oo. Nanghuhula ako dahil ako si Madam Fonza, isang manghuhula. Ang liit talaga ng mundo. Pero sana malaki ang tip mo. Ha? Oo naman. Pwes huhulaan na kita. Sige. Tingnan ko ang palad mo. Pete, tapos ka na ba? Ay, nandiyan na pala yung manghuhula. Teka, kilala kita. Ikaw yung bruha sa grocery. Letlet. Paumanhin, hindi kita kilala. At wala akong balak na makilala ka. Nakikita ko na hindi masaya ang kabataan mo. Ano? Bruha ka talaga? Bruha. Yan ang madalas na i-alias noong unang panahon sa mga manghuhula dahil madalas pinapagkamalan silang mangkukulam. Ay, hindi pa ba? Kaya ko rin naman mangkulam. Tinatakot mo ba ako? Nay, kung magpapahula kayo, hintay muna ha kasi may nauna. Anong nay? Mahiya ka nga, mas mukha kang lola sa akin. Tama na nga yan, Letlet. Nagpapahula ako. Bago kita hulaan, kailangan ko munang maitaboy ang mga masamang elemento. Sige. Ale, pwedeng labas muna kayo. Huhulaan ko lang si Sir. Ano? Anong sinasabi mo? Masamang elemento ako? Wala akong sinabing ganyan. Anong wala? Sabi mo kay Pete, kailangan mo munang itaboy ang masamang elemento, tapos pinalalabas mo ako. Para lang naman sa privacy ni Sir. Ay, sinungaling ka. Madam Fonza, hayaan mo na si Letlet dyan. Wala naman akong tinatago dyan. Loyal ka pala sa misis mo. Ay, hindi ko siya misis. Ibig sabihin tama nga ako, nanay mo siya. Mangkukulam ka? Hindi niya ako nanay, magkaibigan kami. Ah, alalay. Best friend. Letlet, ano ba? Gusto mo ba dyan na dyan ka o hintayin mo na lang ako sa labas? Dito lang ako. Mahirap na, baka kung ano-anong sabihin yan. Sige na, Madam Fonza. Pwede mo nang simulan. Nababasa ko sa palad mo na maaari kang mapahamak. May mga matagal ka ng kakilala na maaaring sirain ka. Sino yan? Hindi nakasulat sa palad mo pero close siya sa'yo. Ay, siraulo ka pala eh. Ako lang naman ang malapit sa kanya ngayon eh. Ang ibig sabihin ni Madam Fonza, matagal ko nang kakilala. Ako pa rin yun eh. Te, guilty ka ba? Buisit, ituloy mo na yan para makauwi na kami. Natapos ang araw na yon ng masaya ako, Papadudot. Pero si Letlet naman ang kabaligtaran. Sinabi ko na babalik ako kinabukasan para magpahula ulit. Sabi ni Letlet na huwag daw akong maging tanga dahil niloloko lamang ako ni Fonza.
Pinilit ko siyang sumama pabalik pero ayaw na niya kaya sinabi ko na ako na lamang mag-isa ang babalik kay Fonza. Sa kanya sinabi na bahala daw ako sa buhay ko. Pero kinabukasan noong paalis na ako ay darating si Letlet at bihis. Tinanong ko kung saan pupunta at sasamahan daw niya ako. Natawa ako kasi akala ko ay ayaw niyang sumama. Kesyo hindi niya daw matiis na malaman na niloloko ako. Kung nandun daw siya ay makokontra niya ang mga maling gagawin at sasabihin ni Fonza. Nang dumating kami ay sinalubong naman kami ng matamis ng ngiti ni Fonza. Hindi siya naapektuhan kay Letlet kahit may sinabi itong hindi maganda tungkol sa kanya. Iba si Fonza, kontrolado niya ang emosyon niya. Nakakagulat Papa Dudut at hindi ko pa sinasabi ang pakay ko ay alam na niya. Alam niyang magpapahula ako, syempre kontra na naman si Letlet. Pag tinitignan ko na naman si Letlet ay tumatahimik siya. Kasi habang papunta kami doon ay nakiusap ako na huwag na niyang awayin si Fonza. Sabi ko na pilitin niyang pigilin ang galit niya. Kaya kada titig ko sa kanya ay tumatahimik siya. Hanggang sa hinulaan ako ni Fonza. Sinabi niya na mag-ingat daw ako at baka kung ano ang mangyari sa akin. Hindi na makakontra si Letlet hanggang sa makauwi kami. Siyempre masaya na naman ako at nakita ko si Fonza at kabaligtaran na naman si Letlet. Pagka-uwi ay sinabihan ko si Letlet na huwag munang umalis at baka kung ano nga ang mangyari. Sinabi pa niya na napaka-utu-utu ko daw at naniniwala ako sa pangi-scam ni Fonza. Kaya naman nanahimik na lamang ako kasi hahaba na naman kung mangangatwiran pa ako. Noong pauwi na si Letlet ay bigla akong nakaramdam ng pagsikip ng dibdib. Nahirapan akong huminga Papa Dudut. Mabuti at nandun pa si Letlet at natawag niya ulit. Natawag niya ang aking driver at tinakbo nila ako sa ospital, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Buong magdamag ay nasa ospital ako. Hindi rin naman umalis si Letlet dahil wala namang ibang magbabantay sa akin. Nahihiya ako sa kanya kasi hindi na niya responsibilidad ang magbantay pa sa akin sa ospital. Pero ginawa niya. Ayun, noong palabas na kami ng ospital, ang dami na namang nasabi ni Letlet. Kesyo kung ano-ano daw kasi ang kinakain ko. Kesyo wala daw akong pakialam sa kalusugan ko. Kesyo alam ko na daw na mahina ang puso ko kung ano-ano pa ang mga ginagawa ko. Natabunan na naman ako ng sermon pero hindi ko na lamang pinansin. Total ay binabantayan naman niya ako. Nang makauwi ay niyaya ko si Letlet na bumalik kay Fonza sa susunod na araw. Mas malaki pa ata sa higante ang reaksyon ni Letlet. Bakit daw kailangan ko na namang magpaloko? Saka ko pinaalala sa kanya na kundi dahil sa hula ni Madam Fonza ay malamang ay mag-isa lamang ako sa bahay at walang kasama nang mangyari ang pagsikip ng dibdib ko. Noong payapa na si Letlet ay saka ko sinabi na magpapasalamat lamang ako kay Fonza. Sinabi ni Letlet na mahina pa daw ako at kailangan ng pahinga kaya wag munang umalis. Pero mapilit ako kaya wala din siyang nagawa dahil ayaw niya naman akong pabayaan ay sumama pa din siya, Papa Dudut. Magandang umaga, Fonza. Madam Fonza. Ay, oo nga pala, Madam Fonza. Bakit ba Fonza? Ano ba yan? Alias mo ba yan? Bakit? Pinakialaman ko ba kung bakit Letlet ang pangalan mo? Dahil Leticia ang buong pangalan ko. Bakit hindi Isyang? Mas bagay sa edad mo. Ang luma mo? Ano to? Dekada 60, 70 at 80? Yung mga babae nga ang pangalan na ng lalaki. May George, Alex, Tom at kung ano-ano pa. Pero babae sila ha? Dami mong sinabi. Bakit hindi mo masabi ang totoong pangalan mo? May pinagtataguan ka ba? Wanted ka ba? Yung imahinasyon mo rin, iba no? Sige, para manahimik ka, ang pangalan ko ay Alfonza.
O ano, malayo ba? Alfonza? Maganda pala ang pangalan mo. Anong maganda sa Alfonza? Anong maganda sa Letlet? Sandali, wag na naman kayo mag-away. Hindi yan ang ipinunta namin dito. Huwag kang mag-alala, Pete. Sanay na ako sa mga ganyan. Marami nang nagpunta rito na ganyan, pero yan ang pinakamalala. Nako, ayoko na lang magsalita. Sa dami ng sinabi mo, ayaw mo pang magsalita, ah? Alfonza. Nasa trabaho ako kaya Madam Fonza ang itawag mo sa akin. Oo nga pala, Madam Fonza. Una, gusto kong magpasalamat kasi nabigyan mo ako ng babala kahapon. Kung hindi dahil sa hula mo, malamang wala na ako. Walang anuman. Bakit, ano bang nangyari sa'yo? Bakit hindi mo hulaan? Shhh! Letlet! Mabalik ako, Madam Fonza. Salamat uli. Ang ikalawang ipinunta ko dito, magpapahula uli ako. Magpapahula o magpapaloko? Ano? Anong sinasabi mo? Wala. Sabi ko pakibilisan nang makaalis na kami at gumanda na ang paligid. Huwag mo na lang siyang pansinin. Ano bang hula mo sa akin ngayon? Nakikita ko sa palad mo na hindi maganda ang bukas mo. Ha? Bakit? May nakikita akong sakuna. Sakuna? Naku naman, nagpapaniwala ka dyan. Hindi ko na itutuloy. Ituloy mo. Huwag mo na lang pansinin si Letlet. Nasira na yung daloy ng energy. Paanong mangyayari? Hindi ko na masasagot kasi naputol na eh. Anong gagawin ko? Mag-ingat ka na lang. Natural, mag-iingat kami. Ikaw wag ka na mag-ingat. Bakit? Kasi para gumaan ang loob ko sa'yo, sasabihin mo na walang masamang mangyayari sa akin. Hindi, kasi ikaw na mismo ang masamang pangyayari. Ang lakas mo talagang mameste. Ano pa ang gagawin ko? Wala na akong ibang mapapayo kasi naputol na ang energy kaya hindi ko na makita kung anong mangyayari sa'yo. Basta mag-ingat ka na lang. Sige. Oh, ano yan? Bakit ang lungkot mo? Hindi naman totoong sinasabi ng matandang yan. Sige, kontrahin mo pa kaya lalong lumalala ang pwedeng mangyari eh. Letlet, tara na nga. Eto ang bayad ko. Dinagdagan ko na yan bilang pasasalamat. Ay salamat, balik ka uli. Hindi na. Salamat naman. O paano Pete, hihintayin kita ha? Oo, babalik ako. Pero paano kung may mangyari sa akin? Eto, hindi ko ginagawa to sa iba. Pero dahil mabait ka, pwede kitang bentahan ng pangontra. Ayun! Kapal din naman. Sige, wag na. Bahala kayo. Hindi, bibili ako. Nirarakit ka na lang ng scammer na yan. Hindi na ako magbebenta ng pangontra. Pero paano ako? Hindi ko na masasagot yan. Ang arte mo naman. Magbenta ka na lang nang makaalis na kami. Hindi na. Babayaran ko kahit magkano. 5,000 eh. 5,000? Ano ba yung pangontra mo? Ililigtas ang buong mundo? Di wag na. Bumili ka na, Pete, para makaalis na tayo. Ibibigay ni Fonza ang isang bato. Siyempre, kinontra na naman ni Letlet na kapareho daw ng panghilod niya sa bahay. Sa totoo lang, Papa Dudut ay mukhang panghilod naman talaga pero gano'n naman minsan ang mga pangontra. Yung kilala ko nga ay kuko ng baboy ramo ang pangontra niya sa mga negatibo. Inuwi ko sa bahay ang bilog na batong yon. Sinabi ni Madam Fonza na ilagay ko daw sa ilalim ng unan ko pag uwi ko na agad ko namang ginawa. Siyempre muli si Letlet ay hindi naubusan ng sarili niyang pangontra. Kung ano-ano ang mga negatibong sinabi tungkol kay Fonza at sa mahiwagang bato. Noong magdilim na ay sinabi ko kay Letlet na magpapahinga na ako. Sabi niya ay doon din siya magpapabukas. May isang kwarto po pala sa bahay na si Letlet lang ang gumagamit pag nandun siya. Kahit 3 bahay lang ang layo ng bahay niya sa akin ay may sarili siyang kwarto sa bahay ko. Kasi madalas dati sa tuwing magkwekwentuhan kami inaabot ng pagod ay tinatamad ng umuwi si Letlet. Kaya doon na siya natutulog. Kaya sinabi ko na mauuna na akong matulog pero alam ko na matutulog doon si Letlet. Hindi dahil sa pagod na siya, kundi dahil kinakabahan siya sa hula. Ang dami niyang kontra sa hula pero siya naman ang mas naniniwala na baka mangyari ang sinasabi ni Fonza. Kinabukasan ay nagising kami ng walang aberya. Ayon na naman si Letlet kesyo
hindi naman daw totoo ang sinabi ni Fonza dahil wala namang nangyari. Kaya ipinaalala ko sa kanya na meron akong pangontra kaya hindi nangyari ang kinakatakutan namin. Hindi pa din nagpatalo at sinabi pa ni Letlet na hindi ang pangontra ang pumigil kundi wala naman talagang mangyayaring masama. Tinanong ko siya na kung wala akong pangontra ay okay lang ba sa kanya na mangyari ang masamang hula. Saka siya tumahimik at niyaya na lamang akong mag-almusal. Nagluto na pala siya. Bumalik ako kay Fonza matapos makakain pero hinintay ko munang makauwi si Letlet para hindi na siya sumama. Sa pagdating ko doon ay sinimulan ko na ang talagang pakay ko sa pagtungo ko doon, Papa Dudut. Good morning, Madam Fonza. Magandang umaga naman. Pero parang pakiramdam ko papangit. Ha? Bakit? Kasi papasok ang kontrabida mong kaibigan. Hindi ko siya kasama. Ayun, kaya pala parang lumiwanag ang paligid. Lumiwanag? Ay sorry, hindi mo pala nakikita kasi wala kang third eye. Third eye? Nakakakita ka din ng multo? Hindi yung third eye ko para sa aura lang ng tao. Ah, okay. Simulan na natin ang hulaan? Pwedeng mamaya na. Bakit? May gusto sana akong sabihin eh. Tungkol saan? Naku, huwag ka mag-alala. Hindi naman ako napipikon dun sa kaibigan mo. Sabi ko nga sanay na ako sa mga ganon. Hindi tungkol kay Letlet. Eh tungkol saan? Tungkol sa'yo. Ha? May nagawa ba ako? Meron. Pasensya ka na, totoo naman ang hula ko. Namana ko to sa lola ko. Hindi ko maintindihan. Ano bang nagawa ko? Na-hypnotismo mo ako. Ano? Alam mo, magsimula na tayo. Akin na ang kamay mo. Hindi. Akin na ang kamay mo. Bakit? Ano to, manghuhula ka na rin? Hindi. Basta. Akin na ang kamay mo. Alam mo, parang hindi ko na nagugustuhan yung kinikilos mo, ha? Wala akong gagawing masama. Bakit kailangan mong hingi ng kamay ko? Basta, magtiwala ka lang. Ayan. Ano to? Singsing. Alam ko, Singsing. Bakit mo inilagay sa daliri ko? Kasi para sa'yo yan. Bakit? Dederetsoy na kita. Kaya ako laging nandito. Hindi dahil sa hula, kundi dahil mahal kita. Ano ba yan? Kilabutan ka nga sa edad nating ito. Bakit? Sa pag-ibig, walang bata, walang matanda. Pasensya ka na ha. Wala na sa isip ko ang mga bagay na yan. Ganun ba? Akin na uli ang kamay mo. Ay bakit? Babawiin mo ang Singsing? Teka lang, pwede ko namang pag-isipan. Oo, pag-iisipan ko tapos mag-usap na lang uli tayo. Hindi ko naman kukunin yung singsing. Makikipagkamay sana ako. Pero dahil sinabi mo na may pag-asa ako, ay sige, kaya ko pang maghintay. Sana humaba pa ang paghinga ko. Nakikita ko na medyo hindi na katagalan ng buhay mo. Pero yung kaibigan mo mahaba pa ang buhay nun. Masamang damo eh. Biro lang. Ano doon ang biro lang? Yung malapit na akong mamatay o yung masamang damo si Letlet? Siyempre yung tungkol sa buhay mo. Matagal ka pa sa mundo. Pero totoong ba sa mga ugali ng kaibigan mo? Hayaan mo na lang si Letlet. Pag nagkaayos kayo nun, masarap maging kaibigan yun. Masyadong maalalahanin. May tanong ako. Ano yun? Bakit hindi maging kayo? Imposible yun. Sobrang magkaibigan kami nun eh. Bakit marami ng mga magkaibigan na nagkakatuluyan ah? Ang sinasabi mo ba, tinatanggihan mo na ang pag-ibig ko? Ha? Hindi pa naman. Salamat at binigyan mo ko ng pag-asa. Simulan na natin ang hulaan at parang nangingilo ako. Bakit naman? Kasi parang hindi bagay yung mga sinasabi mo para sa edad natin eh. Sabi ko nga, walang bata o matanda sa pag-ibig. Sabi mo eh. Handa na ako. Saan? Sa hula mo. Sige. Eto na ang palad ko. Hindi, barahang gagamitin ko ngayon. Ayaw mo na bang hawakan ng kamay ko? Hindi na
naman, mas nararamdaman ko kasi ang enerhiya sa baraha. Sige. Eto, may nakikita akong hindi maganda. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit parang tumindi ata yung hula sa akin. May makakaaway daw ako na matagal nang kakilala. Sino kaya? Mabibigo daw ako sa isang binabalak na gawin. Ano naman yung balak kong gawin? Siyempre hindi nakaligtas kay Letlet ang pagpunta na ginawa ko kay Fonza. Kaya para na naman akong bata na pinapagalitan ng nanay ko. Ine-enjoy ko na lamang minsan ang mga pagbubunganga sa akin ni Letlet kasi kahit doon ay bumabalik ako sa pagkabata ko. Pero siguro kaya na-enjoy ko din ay dahil hindi ko naranasan sa nanay ko yung palagi akong pinagsasabihan. Hindi ko alam kung dahil mabait ba ako o dahil napagod na si nanay sa kakabunganga sa akin. Ang tagal na kasi kaya limot ko na. Naalala ko tuloy bigla si nanay dahil sa ginagawa ni Letlet. Mabalik tayo sa kanya. Alam mo Papa Dudut, matapos magbunganga ni Letlet ay sa kanya ako yayayain na kumain. Kumbaga ay parang sopas ang sermon niya bago ang main course. Konsuelo na nga lang po ay masarap siyang magluto kaya hindi ako nawawala ng gana kahit ang kulit-kulit niyang tao. Nagyaya akong magpunta muli sa grocery nang may maramdaman ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nanikip na naman ng dibdib ko. Pero sa pagkakataon na yon ay mas matindi dahil may sakit na akong nararamdaman. Inaatake na pala ako sa puso ng oras na yon kaya mabuti ay nandun na naman si Letlet para itakbo ako sa ospital. Sabi ng doktor ay mabuti na lang daw at naitakbo kaagad ako at malakas ang katawan ko. Kundi ay hindi ko nakakayanin ang nararamdaman kong sakit sa dibdib ko na yon. Ipagyayabang ko lang Papa Dudut, banidoso kasi ako noong kabataan ko. Mahilig akong mag-exercise at mga masusustansyang pagkain lang ang kinakain ko. Bukod pa doon ay hindi din ako nagsubok o natutong manigarilyo at uminom ng alak kung may okasyon. Ang isang boteng serbesa ay sapat na sa akin noon. Kinakabahan ako sa mga nangyari sa akin pero ang mas apektado ay si Letlet. Papagalitan na naman sana ako pero noong sinabi ko na baka na-stress ako dahil lagi niya akong binubungangaan ay napatigil siya. Nagtanong na lamang kung anong gusto kong kainin kaya sobrang napakahalaga sa akin ng pagkakaibigan namin ni Letlet kasi kahit na nag-aaway kami ay hindi siya lumalayo. Magagalit siya pero hanggang tampo lang. Hindi siya umaabot sa galit yung gaya ng ayaw niya akong makita o makausap. Minsan nga galit yon, hindi talaga ako tinitignan buong araw pero ang nakakatawa ay nakikipag-usap siya na may pagtataray pero sumasagot pag kinakausap mo. Yun nga lang ay hindi talaga siya tumitingin. Ayun kinabukasan ay nanakit ang kanyang lieg dahil sa stiff neck daw. Pero sa sobrang concern ni Letlet sa akin ay minsan ay umaabot na siya sa sobra. Magandang hap. Ay hindi pala. Anong hindi? Tinatanong mo pa. Oy, kung pumapangit ang hapon mo, ako, wasak na wasak ang araw ko pag nakikita kita. Kita mo to. Ang lakas din naman ng tama mo, no? Lugar ko to. Pupunta ka rito, tapos sinong inaasahan mo na nandito, si Barbie Fortesa? Natural ako makikita mo. Nya. Ano ka, 4 na taong gulang? Umayos ka nga. Wala kang pake. Alam mo, ayaw kitang kausap. Nasaan na si Pete, ang tagal namang pumasok? Wala si Pete. Ako lang nagpunta. O kita mo? Ang dami mong kontra, magpapahula ka rin pala. Hindi ako magpapahula. Ay bakit ka nandito? Gusto kitang makausap. Ay paano kung ayaw ko? Bastos ka kung ganon. Bastos agad? Hindi pa pwedeng busit muna sa'yo? Aba, ikaw pang may ganang mabwisit. Nag-a-addict ka ba? Baka ikaw. O siya, tapusin na natin to. Anong sasabihin mo? Layuan mo si Pete. Ay, asawa?
Huwag kang piloso pa, Fonza. Iba din ang linyahan mo eh. Tumigil ka na. Ano bang problema mo? Alam ko na inaakit mo lang si Pete para makakuha ng pera niya. Wow naman, judge ka ba? Masyado kang judgmental ah. Kunyari ka pa, totoo naman 'di ba? Kung yan ang pinaniniwalaan mo, ikaw ang bahala. Tapos hindi ka ba nahihiya ng loloko ka? Hindi lang si Pete, kundi pati ang iba pang mga nagpapahula sa'yo. Wala akong niloloko. Sinasabi ko lang ang nakikita ko. Pwes, sinasabi ko din ngayon ang nakikita ko. Nakakakita ako ng manloloko. Scammer! Magdahan-dahan ka ng pananalita mo ah. Masakit ba? Hindi ako nasasaktan dahil walang totoo sa sinabi mo. Siguro ginamitan mo ng itim na mahika si Pete kaya balik ng balik dito, no? Itim na mahi ka agad? Hindi ba pwedeng ganda ko ang binabalikan niya? Kapal mo. Ano ba kasing problema mo? Ikaw, O huwag kang pumunta rito para hindi ka namumroblema. yung pagpunta-punta ni Pete dito ang problema ko. O problema mo naman pala, bakit hindi mo lutasin mag-isa? Lubayan mo na siya. Itong pwesto ko nakatayo dito sa lugar na to. Anong gusto mo, ilipat ko tong buong bahay, mapagbigyan ka lang? Oo, Luka-luka, hindi ko gagawin yon. Sino ka, MMDA? aminin mo na, niloloko mo lang ang mga nagpapahula sa'yo. Kung manloloko ko, dapat noon pa hindi na nagbabalikan pa yung mga nagpapahula sa akin. Kasi nga kinukulam mo. Ikaw kaya kulamin ko? Subukan mo. Teka, nasan ba yung karayom ko? Hayop kasi sigaw ako. Anong ginagawa ko sa'yo? Kukulamin mo ako. Hinahanap mo na nga yung karayom mo. Lakas talaga ng tama mo. May tatahiin ako kaya ako hinahanap yung karayom. Sinungaling ka talaga. Ikaw ang kulit mo. Pwede ba umalis ka na, baka may dumating na magpapahula? Layuan mo na si Pete, ha? Ikaw ang magsabi sa kanya. Sabihin mo huwag na siyang pupunta rito. Siraan mo na ako para lang mapapayag mo siyang huwag pumunta rito. Talaga? O ayos na tayo? Oo, diyan ka na. Sandali, Bakit? Anong gagawin mo? tumahimik ka nga. Ibibigay ko lang tong singsing na bigay ni Pete. Pakisoli na lang sa kanya. Akin na. Adios. Papadudot nang ibalik sa akin ni Letlet ang singsing ay nagulat ako kung bakit nasa kanya yon. Sa kanya inamin ang nangyari na pagsugod niya. Papadudot sa unang pagkakataon ay naggalit ako ng totoo kay Letlet. Hindi niya dapat ginawa yon. Tinutulungan niya lang daw ako, saka ko sinabi sa kanya kung gaano ko kamahal si Fonza. Alam kong hindi ako sigurado kung maibabalik ni Fonza sa akin ang pagmamahal na yon. Pero sana'y hinayaan niya na si Fonza ang magsabi ng damdamin niya. Hindi yung pinilit niyang ipaamin ang gusto niyang aminin ni Fonza. Saka sinabi ni Letlet na kung talagang mahal ko si Fonza, dapat noon pa ay pinigil ko na ito sa ginagawa niyang panloloko. Papadudot, nanguhula lang naman si Fonza. Kung may mga palpakman o halos palpakman ang hula niya ay hindi dapat ikagalit sa kanya. Kasi hula lang naman ang lahat. Ibig sabihin ay hindi sigurado. Nakita ko na dinamdam ni Letlet ang mga nasabi ko pero hindi ko naman yon sinasadya. Dala lamang ng galit ko yon. Pero unang beses kong nakitang ganon si Letlet. Nagpaalam siya ng nanginginig ang boses at napansin kong nangingilid na ang luha. Nagilty ako noon. Ako naman yata ang sumobra ng oras na yon. Pinilit ko siyang tawagin pero diretso siyang umalis, pauwi sa bahay niya. Sorry, sarado na. Fonza, Ay, Pete! Ikaw pala! Anong ginagawa mo rito? Sarado na ako, bukas ka na lang bumalik. kakausapin lang sana kita. Tungkol saan? Sigurado namang alam mo na. Hindi ko mahulaan kasi hapon na sarado na ang kapangyarihan ko. Fonza, hihingi sana ako ng pasensya. Saan naman? Fonza, huwag ka nang magmaang-maangan. Nagpunta si Letlet dito kaninang umaga. Ay nako, kailangan pa bang pag-usapan yan? Humihingi ako ng paumanhin. Ikaw na sana ang bahalang magpasensya sa kanya. Mabait naman yun. Minsan nga lang sumusobra.
Hindi naman malaking bagay sa akin ang pagpunta ni Letlet dito. Salamat. Alam kong mabait si Letlet. Paano mo nalaman? Nung unang punta niya pa lang dito, nakita ko ng aura niya. Gaya mo, nakita ko rin ang aura mo. Anong ibig mong sabihin? Alam kong hindi ka naniniwala sa mga hula ko, tama? Ha? Hindi ako nagagalit. Hindi naman sa hindi ako naniniwala. Pero hindi naman talaga ang hula mo ang ipinupunta ko dito, kundi ikaw. Ganun na rin yon. Pag hindi mo pinapansin ang hula ko, ibig sabihin hindi ka naniniwala. Siguro nga. At alam ko na ako ang pakay mo. Nahulaan mo yun? Hindi. Hindi naman ako manhid para hindi maramdaman yung halatang halata na pagkilos mo. Yun nga lang, pag pupunta ka, pinanghihinaan ka ng loob. Tama? Oo. Sabi ko sa'yo, magaling ako manghula eh. Ngayong ayos na ang ipinunta mo tungkol kay Letlet. Meron ka pa bang kailangan? Oo. Sige, ano pa yon? Gusto ko sanang ibalik sa'yo tong singsing. Para sa'yo talaga yan. Isinoli ko na nga, ibabalik mo pa. Pero binigay ko na to. Hindi dapat kinuha sa'yo ni Letlet. Yan ba ang sinabi niya sa'yo? Na kinuha niya sa akin yung singsing? Oo, pasensya ka na. Hindi niya kinuha sa akin yan. Ibinalik ko talaga. Ha? Bakit? Dahil peke. Ano? Biro lang. Masyado ka kasing seryoso. Alalahanin mo masama sa'yo ang masyadong ma-stress. Alam mo din yan? Sabihin na nating tsamba lang. Pero bakit mo ibinabalik tong singsing? Dahil sinabi ng konsensya ko na hindi nararapat sa akin ang singsing na yan. May mas nakahihigit na dapat magmay-ari ng singsing na yan. Anong ibig mong sabihin? Sino? Yan ang hindi ko alam. Yun lang ang sinabi sa akin ng konsensya ko. Pero… Walang pero. Ayan, hinulaan na kita. Libreng hula yon, ha? Sarado na! Oh, Letlet! Tuloy! Pasensya na, hindi ko alam na mag-uusap pala kayo. Babalik na lang ako sa ibang araw. Tapos na kami mag-usap, halika na. Letlet, bakit ka narito? Hindi kita sinundan, ha? Hindi ko talaga alam na nandito ka. Gusto ko lang makausap si Fonza. Anong may paglilingkod ko? Pumunta lang ako para humingi ng paumanhin sa inasal ko kaninang umaga. Pagpasensyahan mo na ako. Makakaasa ka na hindi na kita guguluhin. Paalam. Letlet, sandali! Kailangan ko nang umalis. May kailangan pa akong gawin. Pakinggan mo muna si Pete. Alam ko na ang totoo. Alam kong hindi mo naman talaga kinuha sa kanya tong singsing. Bakit mo sinabi yun? Mabuti alam mo na. Kaya hihingi na din ako ng pasensya sa'yo. Hindi, Letlet. Ako ang hihingi ng pasensya. Nabigla lang ako sa mga nasabi ko sa'yo. Patawarin mo ako. Tapos na yon, nangyari na, nasabi na. Ngayon nagkapatawaran na tayo, maaari na tayong mabuhay ng tahimik. Binabati ko kayo. Paalam. Letlet! Papadudot masama talaga ang loob ni Letlet. Kahit napatawad niya ako ay hindi pa din siya naging tulad ng dati. Hindi na siya nagpupunta sa bahay, hindi na siya nagluluto o nagdadala sa bahay ng niluto niya. Doon pumasok lahat sa utak ko ang hula ni Fonza tungkol sa may makakaaway daw ako na matagal ko nang kakilala. Si Letlet pala yon, Papadudot. Walang detalye pero gusto kong maiayos muli ang mga maling nangyari. At tungkol naman sa isang bagay na mabibigo daw ako na binabala kong gawin. Naisip ko din ay yon ay ang balak na panliligaw kay Fonza. Wala na akong magagawa sa pagtanggi ni Fonza pero may magagawa pa ako para ayusin ang lamat sa amin ni Letlet. Papadudot, sinuyo ko ng todo si Letlet, ako naman ang nagluluto at dinadala ko sa kanya. Hindi naman siya galit at hindi niya ako tinataboy pero iba ang kilos niya, parang kakilala lang niya ako at hindi na gaya ng dati na malalim ang pagkakaibigan. Papadudot, doon ko naramdaman ang bagay na matagal kong sinayang. Papadudot, mahal ko pala si Letlet. Hindi lang bilang isang kaibigan kundi mas higit pa. Dinadasal-dasal ko noon na sana'y hindi pa huli ang lahat. Na sana'y maramdaman din ni Letlet ang nararamdaman ko para sa kanya.
Nang magtapat ako kay Letlet ay umiyak siya. Hindi ko malaman ang gagawin. May nasabi ba akong hindi maganda? Mali ba ang pag-amin ko? Doon ko nalaman na matagal na din pala akong mahal ni Letlet nang higit pa sa binabala ko o ibinabalik ko sa mga ipinapakita niya sa akin noon. Balik sa dati ang relasyon namin pero hindi na bilang magkaibigan kundi bilang magkasintahan na. Marami na ang hindi na mangyayari para sa relasyon namin. Pero ang importante ay kung gaano kami kasaya sa isa't isa ay sapat na. Naging kaibigan namin si Madam Fonza na madalas na ding nai-invite sa bahay para kumain at magkwentuhan at hindi na rin talaga naghahanap ng karelasyon si Fonza. Masaya na siya kung ano ang meron siya. Isang beses habang kumakain ay biglang nanghula si Fonza na may nakikita siyang malaking selebrasyon. At sa nakikita niya ay lamang daw ang kulay puti sa paligid. Papa Dudut, isa lang naman ang ibig sabihin ng pangitain na yon. Sana ay maisaayos namin sa lalong madaling panahon ng aming pagpapakasal. Salamat po Papa Dudut sa pagbibigay daan sa aking kwento at sa pagtatampok nito sa Barangay Love Stories. Maraming salamat din po sa Barangay LS, nawa ay pagpalain kayo ng husto. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Lolo Pete. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1